Hello everyone! So, nangyayari ngayon is, ah, medyo hindi ako live. Mag-record na lang ako na sasabihin. Actually, ayun, may sound eh. So, paano ba yan? Paano ko ba tatag? May sound, hindi ako makakapag, so copyrighted pa rin to. Teka, so ano ba magagawa ko? Copyrighted. Ano ba yan? May music nga. Maririnig. So, try ko lang. So, ano ba ang mai-share ko today? Well, to become a laban-laban, parang gano'n. Laban lang. So look at them. Itong katabi ko kasi, playground, di ba? Pero laban-laban pa rin sila. Laban-laban lang. Pero ako naman, laban-laban din. Tay-antay. God will give you swerte. Ayan. Ayos sila ng ayos para lang lagyan nila ng magandang effect. Ako naman, ano ba ang mai-share ko today? Share ko about may bago ngayon eh. May napanood ako about sa influenza. Yung kanino ba yun? Ano may sinabi nilang influenza? Oo, na sinasabi is yung ang pinanggagalingan daw is yung sa throat. So kung meron kang sore throat, posible syempre lalagnatin ka. So pag nilagnat ka, magkakaroon ka ng influenza, which is nagkakaroon ng flu or fever. So, siguro ang analyzation ko dyan is maybe kailangan yung isama sa routine ninyo yung pag-mouthwash, di ba? Noong unang panahon kasi, ang ginagamit natin is yung mainit na tubig or maligamgam na tubig na merong asin. Pero sa akin, hindi kasi effective yun sa akin. So, I discovered the medyo pricey, medyo may kamahalan. Pero of course, kung kaya mo namang bilhin yung kahit maliit lang, pwede mo yung bilhin. Ayokong mag-advertise dito kasi baka mamaya question ako. So, mas maganda magkaroon ka ng mouthwash. Huwag kang gumamit yung medicated mouthwash. Bumili ka yung ordinary mouthwash lang. To use that in the morning. So, gagamitin mo ng in the morning yon, di ba? So, morning gamitin mo pagkatapos kumain. Pagkatapos kumain at mag-toothbrush. Pagkatapos mag-toothbrush, yun kasi yung tamang paggamit ng mouthwash. So, if you use mouthwash, you have to brush your teeth. So, after brushing your teeth in the morning, you have to use a mouthwash. Gurgle it for 60 seconds or 1 minute. So, you have to count. You can count 1 to 60 para alam mo na nagawa mo yung 1 minute. Or it could be pwedeng, and then after that in the morning. Then, bago ka matulog uli sa gabi, di ba magtututbrush ka ng gabi. So, pag mag-toothbrush ka ng gabi, after that, so, mouthwash ka na naman. Kasi may dalawang klase tayo ng mouthwash dito sa Pilipinas. Meron yung isang company at meron yung isang company. Yung isang company, medyo okay naman yun, kaya lang slight lang yung effect niya sa akin. Ewan ko lang sa iba. Dati yun kasi ginagamit ko, pero slight lang kasi yung kanyang effect. Pero yung isa, mas strong kasi yung effect niya, yung may color blue, may color pink, mga ganon. Yun kasi may color blue din ata sila, may color green. Pero mabango yung kanilang mouthwash, wala akong masasabi. Pero gentle lang kasi yun. Kung gusto mo nang maiwasan yung magkaroon ng sore throat, yung isa yung gamitin mo. Pero pwede din naman yung isa as per pangpabango ng hininga. Mabango talaga hininga mo doon sa isa. Yung sa isa, mabango din naman ng hininga, pero ang effect nun talagang maanghang. Talagang papatayin niya yung mikrobyo dun sa lalamunan mo. Yun ang recommended ko. Kasi yun ang ginagamit ko, which is effective sa akin. Ah, every time na magkakaroon ako ng singaw, every time na nakakagat kong dila ko, di ba pag nakakagat yung dila nyo, dumudugo pa minsan. Or minsan di ba ngayon, pag kumakain ka ngayon ng chichirya, masakit sa dila.
Yun, pagka masakit sa dila, yun, gumamit ka na. So, gawin mo na lang routine yun, especially in the morning and before sleeping, after brushing in the morning and brushing in the night. Yun ang gamitin para maiwasan. Kasi, especially nung panahon ng pandemya, di ba? Actually, yung hangin yung nagbigay ng ano eh. Yung, kasi pag malamig yung hangin, malalanghap mo, magkakaroon ka ng sore throat. Yun ang experience ko. So, much better if you go out, kailangan naka-face mask dapat eh. Or, ngayon marami pang naka-face mask, pero medyo yung iba ayaw. Ayaw, o di magtakip ka ng panyo mo, lalo na ngayon malamig. Much better kung naka-face mask. What else? Ano pa? May music pero hininaan na nila yung music. Gaano kalakas. Dito kasi yung nila. So far, tahimik ngayon. So, let's start all over again. Let's start all over again. Let's start just all over again. Ganun. So, ano pa ba? Gusto kong kumanta to make the ano, kasi copyrighted din naman na eh. Diba? Pag ganyan ng copyrighted, di kumanta na lang para diretso ng copyrighted. Ayun na. Medyo malakas yung ano, yung kanilang, malakas yung ano. Naririnig ko kasi dito sa loob. Pero sa labas, hindi nila ako naririnig magsalita. Yun. Ano pa ba ang mga health tips natin ngayon? Health tips natin ngayon is yon. Actually, yesterday, medyo iba yung pakiramdam ko dahil nasobrahan kong kumain ng protein. Alam niyo na mga protein, di ba? Mga karne, mga ganun. So, paborito kasi ang mga karne ngayon. Ang nangyayari medyo sumusobra ako sa kain, sumusobra ako sa meat. Pero dati-rati naman, hindi naman ako ganun. Yun lang kasi, wala akong exercise. Dati-rati kasi, nag-walking ako. Nag-walking ako around the plaza dito. Yun, nag-walking. Ngayon, hindi na kasi ako nag-walking, so wala akong exercise. Kahapon, siguro may mga nakaramdam din nito. Kahapon kasi, ang lamig ng AC. So, ginawa ko, lumipat ako sa place na medyo mainit-init. Ngayon, medyo inaantok ako. Yung oras na yun, nakalimutan kong i-take yung gamot ko kasi tinitake ko yung gamot ko gabi. Gabi ko siya tinitake. Kasi kaya ko pa naman yung, nakokontrol ko yung kinakain ko. Ang nangyari, di na inantok ako, nakatulog ako. So, nung nakatulog ako, nakatulog ako, bigla akong nalimpungatan, biglang nagpalpitate ako. So, alam ko na, tumaas yung BP ko kasi naitulog ko, di ba? Naitulog ko yun, galing kasi ako kakain ko yun, kala-lunchtime ko, kaka-lunch ko lang yun eh. Tapos naglakad, sumakay naman ako ng tricycle kasi may, yun. Tapos hala, parang feeling ko matutumba ako. So, ang ginawa ko, tinatawag ko yung tapat ko. Ngayon, hindi pala niya ako naririnig. So, ang ginawa ko, para hindi ako magpanic, pumunta ako dun sa place niya. Pumunta ako sa place. Kasi, kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng kasama. Baka mamaya, bigla kang matumba. Alam mo yun pagka, kasi wala akong pan-check ng BP rito. So, alam ko na kasi pag tumaas yung BP. So, pumunta ako dun sa kanya. So, nagkwentuhan kami dun. Hanggang sa na-relieve ako, hanggang sa nag-effect na yung gamot na tinake ko. Ayun, thank God, nag-okay ako. As in, kasi parang alam mo yung pagka napapalpitate ka, di ba? Tapos, biglang tumataas ang BP. Parang nasi-CR ka. Yun yung feeling eh. Kaya, for those who are hypertensive, wag nyo nang, yung gamot ninyo, wag nyo yung mamaya na, gano'n, mamaya na. Kasi, especially if you are eating, if you are eating meat, gano'n, mabilis kasi makataas yung meat, tapos may rice. Ang lakas ko sa rice. Dati kasi iniinom ko yan ng morning. Ngayon, binalik ko ulit siya sa morning. morning. Binalik ko na lang siya uli sa morning kasi if ever na medyo tumaas siya ng gabi, magti-take pa ako ng isa ng gabi. So, ang iniinom ko kasi is 50 milligrams. Ayun, 50 milligrams ang iniinom ko. Ayokong sabihin yung gamot kasi mahirap yung gagayahin nyo. Hindi naman tayo pare-pareho. Huwag po kayong uminom ng gamot
na hindi nireseta ng doktor. Sa akin kasi nireseta ng doktor yon. So, ang ginawa ko ngayon, binalik ko na uli sa morning na morning ko na iniinom yung gamot ko. Actually, in the morning, medyo mataas pa eh. Pero, kumain pa rin ako ng meat. Pero konti na lang, binawasan ko ng rice. So, ang kinakain ko na ngayong rice, it's only 1 cup na. Ngayon, hindi ako nag-lunch kasi parang busog pa ako dun sa kinain ko. Well, maybe, kasi sa ilang araw kong kumakain, no, ah, parang 3 times pa lang ako kumakain ng meat. So, bali, siguro nagkaipon-ipon, tas ang dami kong kinain rice, di ba? So, that's how it takes. So, ang nangyari, ang ginawa ko ngayon is, nag-take muna ako ng gamot. That is before meals kasi yung gamot. Before meals. So, before meals kasi yung gamot. So, inantay ko siyang mag-effect muna. So, nag-effect siya, bumaba yung BP ko. Yung kumain na ako. Pero ulam ko pa rin, meat. Basta, pero basta naman, i-control yung rice. So, yung meat ko is only 2 slices and then yung rice ko is only 1 cup. So, yun. Um, ano yun, talagang kinontrol ko. So, I'm okay now. Thank God I'm okay. So, takot pa ako. Parang, feeling mo, pagka nawawala ka ng pag-asa, parang feeling mo, it's okay if you will be weak. But then, nararamdaman mo palang tatakot ka pa rin. Ayaw mo pang mawala sa mundo. Ganon, di ba? So, it's okay. Talagang, ganyan ang buhay. So, kailangan talaga tingnan ang mga kinakain. So, sa akin kasi, hindi kasi ako pwede sa maasim na sobra kasi may GERD ako. So, ang hirap i-balance kung meron kang hypertensive, hindi ka makakain ng maraming maasim. Tapos, nasa perimenopausal stage pa ako, ang daming symptoms. So, hindi mo na rin maintindihan kasi bloated ako. Tapos, lagi akong nagre-restroom, lagi akong tinatawag ni Gloria. So, it's like I have 2 times in a day ang BM ko. So, I have 2 times a day ang BM ko or sometimes 3 times pa. Ganun yung effect niya sa akin yung perimenopausal ko. But I don't know, hindi ko na nga maintindihan kasi kumain ako ng, pag kumain ako ng mayonnaise, no, kumain ako ng spread. Pag sinabi mo spread, gumawa kasi ako ng mayonnaise with the egg, with tuna, at nilagyan ko ng sibuyas, tapos konting asukal. Yun ang ginagamit kong palaman. So, maasim yun, di ba? So, yun lang yung kinain ko. Nag-alburuto na yung tiyan ko, ha. So, probably, siguro nakailang beses ako ng isang gabi, 2 beses yun. 2 beses ako nag-PM. Only with the mayonnaise. So, tinigil ko ngayon yung mayonnaise. Marami pa. Nanghihinayang ako. Nanghihinayang ako sa mayonnaise. Pag hindi ko yun ipapalaman, sayang naman, di ba? So, I have to talk for 1 hour for my video, you know. Napakahirap no. Kasi before we have very very good free wifi here, but kasi nakasulat naman kasi free wifi, so we connected, QR code. So I'm sorry for that, but of course it's a free wifi written. So what the people knows it's free, diba? So I'm sorry for that. So and anyway, they disconnected already. So we are not going to connect anymore. Disconnected. So what else? Ano pa ba? Yun. Yun nga. So natakot ako, 'di ba, yung nangyari sa akin na alimpungatan ako kasi sabi ng iba, though I'm one of the kasi ba alam mo na nakatapos ako ng yon. So sa medical, but I'm not a doctor, just a nurse. So ate, nurse ka, di mo alam, parang gano'n, di ba? Parang, alam mo kasi minsan, ang isang pasaway dyan, na mas malala, mga nurses, not all naman, of course. Kasi ako, pasaway talaga ako. Siyempre, alam ko naman na mababa yung BP ko. So, mamaya na lang. So, I have to take that by night, sabi ko. Kasi night kasi yung pag-take ko nun. Kasi, pwedeng sa gabi, kasi sabi ng isang doktor, mas magandang gabi mo i-take kasi sa gabi, hindi mo alam kung tataas ang BP mo sa gabi. So, yun yung time na iniinom ko yung gamot.
ko. So, ang nangyari ngayon, ganun nga, nahilo ako. Kasi tinitake ko yun ng morning. And then, ginawa ko after lunch. Kasi, in the morning kasi masyadong mababa yung BP ko. But this medication kasi, sabi ng isang manggagamot, pwede namang i-take mo kahit mababa yung BP mo. Kasi it's your maintenance, sabi niya. So, medyo kasi parang gusto ko mas safe kasi pag gabi ko uminom dahil gabi siya. Yon. So, yun, nag-okay na ako. So, ngayon, natuto ako. Ngayon lang ako nag-lesson learn for how many. Pero ngayon lang kasi siya nagganyan na naman uli eh. Kahit na kumakain ako ng karne, yung karne ng baboy, hindi naman siya gaano tumataas. Pero ngayon kasi, wala akong exercise as in before kasi I do dance. Dance kun kunyari, mga simple dance lang. Eh ngayon, hindi na ako nagda-dance in the morning kasi pag gising ako 6 o'clock or maybe it's too late kasi to wake up early in the morning, di ba? Yung mag-wake up ka ng around 6, so it's better to wake up siguro around 5 a.m. and then could have my I could have my exercise. Hindi na kasi ako nag-exercise. Sa mga guys, sa mga mahilig kumain, I know yung mga mukbangers, they know what to do. Pero sa akin kasi, or maybe, I don't know, magagaling sila. Magagaling sila sa mga mukbangers, hindi ko kaya yun. Though, minsan nagmumukbang ako, but madami lang akong kinakain, kaya parang tinatawag ko siyang mukbang. Kasi yung rice ko, it's more than 1 cup, so it's like 1.5 cup, and sometimes I have to take another, another cup, so it could be 2 cups na, or 3 cups maybe, minsan. So, yun. So, binawasan ko na yung rice ko. Ginawa ko na siyang 1 cup. And then, kumakain pa rin ako ng meat. Wag lang sobrang maraming rice. Yun. Tama naman yung iba. And then, nag-space ako ng pagkain ng lunch. And then, maybe by night, mga bread na lang din. So, it's only, ang gagawin ko ngayon is one time na lang ako kakain. 1 cup of rice and a meat. Nakatakot din, ano, if you will be if you will be dying of eating just like being voracious na yan, eh, di ba? Parang nakakahiya. Oh, kasi ang pagiging hypertensive, it's like being voracious, di ba? Sorry for the word. Parang it's like you eat a lot. You eat a lot kasi napakatakaw mo eh. Dahil sa katakawan, parang alam mo yun, nagkasakit ka, nagkaroon ka ng hypertension dahil sa katakawan. Kasi ang prinsipyo ko nun, kung hindi ka matakaw, hindi ka magkakaroon ng hypertension. Yun yung prinsipyo ko noon. Yun ang aking tinatak sa isip ko. Kaya sabi ko, i-control ko yung pagkain. Eh ngayon, hindi ko na control yung pagkain ko dahil nga 'di ba lagi ako nagbi-video, lagi ako nagla-live kasi pinapakita ko yung kinakain ko. So, for now, nagbago na, natakot na ako. kasi kasi ba mag-isa ako dito, hindi wala kasi yung kasama ko. So, ngayon ay mag-isa ako. Hala, talaga kasi naalimpungatan ako. Alam mo yung, ganun pala yun, parang babagsak ka pag biglang tumaas yung BP mo, no? Tapos di ka nag-take di ka nag-take ng hypertensive medication. Nakakatakot. Parang feeling mo, ano, you're dying, parang ganun. Lo, parang sabi ko, matutumba yata ako. Tapos kinakawayan ko yung nasa tapat ko, hindi pala niya ako narinig. So what did I do is, I just walk and go to her and talk to her para ma-relax ako. Kasi, 'di ba, pagka nagpapanik ka kasi mas lalong tataas yung BP mo. May panicking pa naman ako, nagpapanik talaga. I am so worried and anxious talaga. But then it's thank God talaga, I'm okay na. So medyo tinigilan ko ang pagla-live. And at saka wala nang wala nang grasyang wifi. And of course, though meron namang data, pero syempre titipid naman tayo, hindi porket may data, you have to go through with it and spend a lot of it and you have a wifi. So gamitin mo yung wifi sa bahay. Mahirap naman yung sige, boost ka ng boost and then you are wasting or you are spending more of your money because of the data. So, siguro naman makakapag-antay naman makakapag-antay naman yung watch hour to complete it. Diba? Yun. So, ano pa ba ang
usapan. Eto, napakatahimik dito sa mall. Yung gwardiya nakikita ko. Kita. Opo lang ako. Ayoko nang matulog ng tanghali. So, I'm trying to talk and talk para magising ako. I want to sing. Kasi na, copyrighted din naman ako eh, dahil may music kanina. So, maybe, kakanta na lang ako. Ano ba yung kakantahin ko? Around 12:40 p.m. So, going to sing. Just like, look, they're fixing their business. It's like laban-laban na. Laban-laban. So, for life is like a challenge to it. Kasi if you have the business, you have to stand up for that. Huwag kang aatras, parang ganun. Kasi sila, tingnan, yung flow ng kanila. Yung flow, just like me, flow naman dito, talagang, grabe. Pati rin sila. Well, at least sila, meron sila araw-araw. Well, antay-antay lang. Ano pa nga bang gagawin sa buhay ngayon? Kailangan magtiis. Be patient. Be patient. Gusto kong kumanta. Paano ba? Pa bang mapag-uusap? Tayo pag-uusap. Gusto kong makita yung aso ko ulit. Yung doggy ko, no? Bakit kaya ganun? Before naman, hindi siya yung ano, nung pagka lumalabas siya, hindi siya yung takbo ng takbo, ayun siya. Oh. Tulog dyan naman siya. Ayun, nagising. May nag-bark kasi may kumahol dun sa mga labas. Ayan. Tingnan natin. So, ayan siya ngayon. Ah. Lumabas siya. So, lumabas siya. Lumabas siya. Ayan yung doggy ko. Daming kalat. Yan yung kanyang bahay. Naka-open. Ayan. Pag may naririnig siyang kumakahol sa kapitbahay, lumalabas siya. Actually, oh, yan. Lumalabas siya. Oh. Ang ganda na niya, oh. Tsaka laki-laki na niya. Oh. Ayun, pumunta siya sa bahay. Buti naman lumabas siya para maarawan siya. Kasi nasa loob na lang siya. Ayun. So, may doggy's already matured. Pero, pagka lumalabas kami, hinihila na ako. Pero, pagka hinatak mo naman, okay naman. Naghahanap ako ng tali na yung matibay kasi natatakot ako dun sa tali niya dahil matagal na. Di ba pagka tumatagal ang isang tali, rumurupok na yung kahit yung bakal niya pagka hinila mo. Pag napigtas yun, tatakbo-takbo na siya. Di ba ang mga doggy pagka hindi lumalabas, grabe yan, napaka-excited nilang lumabas. Yung parang kalam, ano na, parang di sila lumalabas, pero lumalabas naman sila. Ayun, alam niyo yung nakakalat na yun, galing yun sa loob, nilalabas nila. Pati yung mga rugs na iba. Dati naman hindi siya nagngangat-ngat. Ngayon, pag may rugs na yun sa loob, ilalabas niya lahat at ngangat-ngatin niya dyan sa labas. Lalaruin niya lang. Ayun yung ugali niya ngayon. Ewan ko ba dyan. Tingnan ninyo. Ayan. Ayan. May tanim ako dun na lemongrass. Yan, yung video ko yan dati. Diyan pumunta yung frog dyan sa may container na yan, sa may upuan. Diyan siya nagstay. Tapos wala naman na yung frog. Umalis na siya. Oh, ayan ang buhay ng aking doggy. Yan ang buhay. Ayaw niya na ng ano ng dog food. So, no, I mean, gusto naman niya yung dog food pero gusto niya yung puppy dog food. Ayaw niya yung pang-adult. Hindi ko maintindihan itong doggy ko ba. Pero there's another dog food doon sa ibang ano, grocery. I-try ko nga ulit baka gusto niya. Siguro mas ano yun, mas prefer niya kaysa yung mga iba. Ayun na kanyang buhay. Lagi niyang inaasahan na uuwi ako ganyan. Kasi dati mga 12 o'clock, kasi 12 o'clock na yung dito. Uuwi ako, eh ngayon mainit eh.
Eh, pagka high blood ka, hindi ka pwedeng ma-expose sa mainit. Or maybe 30 minutes lang ako mag-record. That's fine. Pakita ko na lang sa inyo yung doggy ko live. Ganyan, kaingay doon. Grabe, ang ingay dyan kasi tabi ako ng kalsada. Hindi naman siya highway, pero daanan ng mga sasakyan. Ang ingay talaga kasi yung aking window. Iba yung ano niya eh. Iba yung, ano yung tawag doon? Jealousy siya. Jealousy yung window. Kaya naririnig sa loob. I want to recommend sana yung ano yung sa may-ari palitan ng ano ng window yung ano ko, yung window ko. Kaya naman ako. Kaya titiisin ko. Ayan, oh. Ayan yung doggy. So I still have 4 minutes 4 minutes to record. O nawala na yung music. Hindi may music pero hindi siya gaano. Yun. Grabe ano. Grabe ngayon ang kalakran. Kalakaran. Kalakaran. Tis-tis na lang. Kalakaran. Mga kalakaran. Lalakaran. Pwede naman pumunta, bumisita sa Baguio. Malapit na naman. Ano, panagbenga. Pinagbenga. I don't know kailan yun. 22, 23 ata yun. Hindi ko na alam. Gusto ko rin pumunta dun eh. Tagal nang hindi. And actually, hindi ko pa natatry manood ng ano eh, ng parade doon. Kahit nung nandun ako. Kasi sabi nila, pag pupunta ka dun, pag wala kang kasama, mahirap. Kailangan may kasama ka, sabi. Hindi naman ako. Wala kasi akong kasama nun. Ay, hindi may review ko yata nun. That was, Tapos nung pumunta na lang kami, after, tapos ang daming, binibenta. Mga halaman, ang dami. As in, ang gandang bumili kung may pera ka. Yun. Ang ganda-ganda nun sa Baguio. Lalo na doon sa Burnham Park. Kahit na paikot-ikot ka lang doon, ikot-ikot ka lang doon, tapos mamaya kakain ka na pagka may dala kang pagkain. Oh. Ganun din sa Baguio. Try ko doon tumira ng ilang taon din eh. Mga parang 1 year and a half. Tumira ako doon. Grabe noon nga nagbabagyo ako, never akong nag-jacket ng yung, 'di ba merong makapal na jacket. Di man lang sumagi sa isip ko yun na magkaroon ng ganung jacket. Titiis ako dun sa sweatshirt lang tapos i i-doble-doble mo lang na ganun. Grabe ang hirap nun eh, sakit sa likod. Wala man lang akong ganun, wala man lang akong jacket na kapal. Kasi ang mahal na akong pambili. Grabe. Anyway, so that's life. Ano pa ba ang mapag-uusapan about ng mga health tips? Yun, sa perimenopausal, yun nga. I never take hindi, tinigil ko yung vitamins ko kasi ang effect nun, lumalakas akong kumain eh. So, ang ginagawa ko, kung kailangan ng calcium, then, minom naman ako ng gatas. Tapos, kung vitamin D, yun, sinasadya ko talagang maglakad in the morning, kahit mainit. Kasi, bakit nga sabi nga nila, yung mga magsasaka nga, they never had cancers, di ba? Kasi naka-expose sila talaga sa araw. So, ako din, o di ba? Kaya kailangan laging nag-expose sa araw. Pati nga sa gabi, naglalakad ako kasi. Naglalakad ako sa gabi. Parang hindi pantay yung kilay ko sa gabi. Dugtungan. Dugtungan ko siya. O mas mahaba sa kabila. Ayan. Di ba nga, yung kahit anong oras pwede yan yung araw. Basta maarawan ka.
pakiramdaman mo yung effect ng araw sa katawan mo, sa skin mo. Ang sarap ng feeling, di ba? So, it's better to be exposed to the sun to have the vitamin D kasi vitamin D ang pinaka-importante. So, now it's 30 minutes. I'm going to end my recording. And that's all. Thank you for watching. Bye.